Let's solve this problem for normal stress. A composite bar consists of an aluminum section rigidly fastened between a bronze section and a steel section as shown in figure below. Axial loads are applied at the positions indicated. Determine the stress in each section. So, meron tayong composite bar consisting of bronze, aluminum, tsaka steel section. Tapos, merong axial loads applied. So, ito yung mga 4,000 pound, 9,000 pound, 2,000 pound, 7,000 pound. Given then yung mga cross-sectional area nila, pinapahanap yung stress in each section. Okay, so to find the stress, so this is normal stress kasi mga axial loads. Yung loads is perpendicular sa cross-sectional area, right? So gagamitin natin yung formula for normal stress. Yan, sigma is equal to force P over area A. So, kapag sinimulan natin kay bronze, kasi hanapin natin yung bawat stress dito sa bronze, aluminum, tsaka steel. So, kung bronze muna tayo, kailangan makuha natin yung internal force dito sa bronze section. Okay? Para ma-apply natin dito sa formula na P over A. So, given naman yung A, 1.2 square inch, hanapin na lang natin yung P, or yun yung internal force sa bronze. So, magka-cut tayo. Magpapas tayo ng cutting plane. So, parang sa method of section from your static. So, dapat within this section ng bronze. Let's say dito. So, pwede kayong mag-consider sa left or right portion. Pero mas madali kung sa left tayo mag-consider kasi konti lang yung involved force, 'di ba? 4,000 pound lang. So i-consider ko na lang yung left section AA. Okay, although pwede rin sa kanan ha. So kapag ni-redraw natin yung cut portion na yan, so simulan natin for bronze muna. Let's say for stress BR for bronze. So, drawing ko lang. Yan. So, meron tayong kinat na section dito, di ba? Meron tayo ditong 4,000 pound force. Ito. Tapos, dito sa portion na to, yung kinat natin, may expose yung internal force. Okay? So, mag-a-assign tayo ng direction. Kahit anong direction, okay lang. Assumption naman siya. Sige, assume ko na pakanan, denoted by PBR. Okay? Di ba parang method of section, nag-assume kayo kung compression or tension. So, ang inassume ko is, tension, kasi away dito sa cut portion. Tama na tension siya kasi mababalance niya yung 4,000 pound pointing to the left, di ba? Kasi magiging to the right itong PBR. Yan. So, i-apply pa rin natin yung equilibrium. Summation of forces in X should be equal to 0. Tapos, positive if to the right. So, si PBR to the right, so positive siya. Tapos, si 4,000 to the left, so kaya negative 4,000 equal to 0. So, transpose lang natin si negative 4,000 sa kanan. Bale, PBR is equal to positive 4,000 pound. So, dahil positive yung magnitude na na-compute natin, tama tayo na tension, di ba? Okay. So, kapag meron na kayong PBR, mapaplug-in mo na sa stress formula. So, yung stress ng bronze is equal to, yun, yung PBR
over yung cross-sectional area ng bronze. So, yung PBR natin is 4,000 pound divided by yung given cross-sectional area is 1.2 inch square. So, over 1.2 inch square. So, i-calculate na lang natin 4,000 divided by 1.2. Yan. So, approximately 3333.33. So, kapag pound per inch square, in short, siya ay PSI. Diba? Pound per inch square or PSI. Tapos sabihin nyo in tension. Okay. So next, dito naman tayo sa stress ni aluminum. So kailangan din natin makuha yung PAL niya. Okay, yung internal force dito sa aluminum section. Magka-cut ulit tayo. Magpapas tayo ng cutting plane. Again, dapat within the aluminum section. Sige, dito. Lagay ako dito. So, pwede kayong consider sa left or sa right. 'Di ba? Dito na lang din sa left. Okay? Section BB naman. Although pwede rin sa right. So kung i-consider natin yung left section BB, so for stress na tayo ng aluminum, redraw natin. So meron tayong bronze, tapos yung portion ng aluminum. Yan, nakat siya dito. Lagay natin yung mga loadings, 4,000 to the left, tsaka 9,000 to the right. Okay, hindi nakasama tong 2,000 kasi nasa dulo siya. So, dito lang sa nahagip ng cutting section. Okay? Ngayon, ma-expose na yung internal force dito sa aluminum. That will be the PAL. So, mag-assume kayo ulit. Kahit anong direction. Sige, assume tayo naman na towards dun sa cut section. So, ibig sabihin, siya, compression. Yung inassume natin. Again, kung mali naman yung inyong inassume na direction dito, magre-reflect yan sa sign ng magnitude. Pag negative yung na-compute sa summation of forces, sabihin baliktad. Okay? Pero retain pa rin yung magnitude. Sige, so magsa-summation of forces tayo in X uli is equal to 0. Positive if to the right. So itong si 4,000 dahil to the left, negative 4,000. Etong si 9,000 to the right, so positive 9,000. Tapos si PAL, to the left siya. So negative PAL. Then equal to 0. Yan. So negative 4,000 plus 9,000 is positive 5,000. Minus PAL is 0. So, transpose ko na lang si negative PAL sa kanan. Magiging 5,000 equal to positive PAL or PAL is equal to 5,000 pound. So, di ba positive yung na-compute nating magnitude? Ibig sabihin, tama tayo. Tama na ang inassume natin is compression. So, makukuha na natin yung stress niya. Using the formula, stress ng aluminum is P aluminum over area aluminum. So, yung nakuha nating PAL is plug in natin 5,000 pound. Tapos, given yung cross-sectional area niya, 1.8 inch square. So, divided by 1.8 inch square.
So using calculator, 5,000 divided by 1.8 is, ayan, approximately 2777.78, again, pound per inch square in compression or PSI na lang. So next, si steel na lang, right? Magpapas ulit tayo ng cutting plane within the section ng steel. Sige, dito, lagay tayo. So this time, mas madali kung i-consider ko is yung right netong cutting section. Cutting plane, let's say CC. Kasi kapag to the right, ano lang yung mai-involve na force? 'Di ba 7,000 pound lang? Kapag to the left kasi ang dami pang force, 'di ba? 4,000, 9,000, 2,000. Although kahit naman to the right kayo mag-consider, same lang mako-compute natin kapag to the right, right? So consider na lang natin yung to the right section. Redraw natin. So for ano na tayo for stress na tayo ng steel. So pag niredraw natin, so ito yung dulo, 'di ba merong applied axial load na to the left, 7,000 pound. Yan. Tapos nandito yung cut section. Yan. May expose yung internal force ni steel. Yan. Mag-a-assign tayo ngayon ng direction. So, para ma-balance itong 7,000 pound to the left na axial load, dapat si steel is paganyan. Pakanan. Okay? Or ang inassume natin is P steel is compression. Okay? So, summation of force tayo in X is equal to 0, positive if to the right. Yan. So, si PST is positive kasi to the right siya. Tapos, itong si 7,000 negative kasi to the left. Equal 0. So, tatranspose na lang natin si negative 7,000 sa kanan. So, si PST is positive 7,000 pound. So, siya is compression. Okay? So, tama. Positive, di ba? So, makukuha na natin yung stress ni steel equal siya sa PST over AST. So, yung PST natin is 7,000 pound. Tapos, given yung cross-sectional area, 1.6 inch square. So, over 1.6 inch square. So, using calculator, 7,000 divided by 1.6 ay sakto. 4,375. 4,375 pound per inch square in compression or PSI. 4,375 PSI. For the truss shown in figure below, determine the stress in members AC and BD. The cross-sectional area of each member is 900 mm square. So may truss naman daw tayo, pinapahanap yung stress dito sa member AC, tsaka member BD. Ito, BD. Tapos, pare-pareho lang yung cross-sectional area ng bawat member, 900 mm square.
So, normal stress pa rin to kasi 'di ba axial load yung mag-a-act dito sa dun sa bawat member. So, kailangan lang natin kuhain yung force on each member. Force kay BD tsaka kay AC para mapaplug in natin sa stress formula yung P over the cross-sectional area. Yung cross-sectional area given 900 mm square. So, paano natin nahanapin yung force sa member AC and BD? So, pwede tayong mag-method of joints or method of section. Yung natutunan natin sa statics. Sige. Pero, kuhain ko muna yung reaction. Okay. Kuhain natin yung reaction. Copy ko tong stress. So, meron tayong roller sa A, tapos hinge sa H. So, sa roller, di ba, vertical component lang. Assume ko pataas, denote ko by RA. Tapos sa hinge, yan, meron yang vertical tsaka horizontal. So, assume ko kay vertical pataas. So, RHY. Tapos, kay horizontal pakanan. RHX. Although, di ba wala naman tayong wala tayong horizontal loading, mazi-zero lang to, si RHX. So, pag nag-summation of forces tayo in X, summation of forces in X is 0, positive if to the right, so si RHX is equal to 0. So, sa naman, sa RA saka sa RHY, pwede tayong mag-moment. So, kung gusto nating ma-solve yung reaction RA, mag-moment tayo about H para mawawala na yung mga force RHY, right? So, mag-moment tayo about, summation of moment about H is 0, positive if clockwise. So, si RA, ang moment arm niya is perpendicular distance from H. So, given 4 panels at 4 meters. So, 4 times 4 meters, 16. Or ito, pinakita na rin, tig for 4 sila. So, 16. 4 plus 4 plus 4 plus 4 or 4 times 4, 16. Moment arm ni RA is 16. Tapos, ano yung sign? So, pataas siya. Magro-rotate siya about H clockwise. Kaya positive. Next, si 30 kN naman. So, 30, gawin ko na lang siyang 30 muna, pero mamaya in kilonewton yung final unit natin ha. So, 30 times, yung moment arm nyo naman ni 30, bilangin natin, 4 plus 4 plus 4, 12. So, times 12. Tapos, magro-rotate siya ng counterclockwise. Kaya negative. So, minus. Next, si 70 kN naman, so 70 times, moment arm niya is 4 na lang. So, times 4, then magro-rotate siya, downward siya ng counterclockwise din. Kaya minus. So, wala na, di ba? Equate na natin sa 0. So, pwede nyo na yung i-shift solve using your calcu. So, yung RA, lagay ko siya kay X. So, 16 RA, which is gagawin kong alpha X, minus 30 times 12 minus 70 times 4. Alpha equal 0, shift solve equal. Ayun, 40. So, si RA is 40. So, naka-kilonewton siya. Tapos, pag gusto nyong kuhain si RHY, pwede na tayong summation of force in Y is equal to 0. Positive naman if upward.
So, yung dalawang positive, itong RA tsaka RHY, upward. So, RA plus RHY. And then, minus or negative, itong mga downward force, 30 tsaka 70 kilonewton. Minus 30 minus 70. Then, equal to 0. So, pwede na nating ma-plug in yung value ni RA 40. So, 40 plus RHY minus 30 minus 70 is 0. So, shift solve natin. 40 plus RHY, lagay ko alpha x minus 30 minus 70 alpha equal 0. Shift solve equal 60. So, si RHY is 60, again, in kilonewton. So, lagay na natin yung value. So, si RA is 40 kilonewton, tapos si RHY is 60 kilonewton. So, pag may reaction na tayo, pwede na tayong mag-proceed sa method of joints or method of section. Unahin natin kuhain kasi pinapahanap si stress kay AC tsaka kay BD. So, unahin ko si AC. Pwede tayong mag-method of joint sa A, di ba? Kasi dalawang unknown lang yung meron sa A. Nakuha na natin yung reaction RA, di ba? So, using method of joint, method of joints, at joint A tayo. So, nandito si joint A. Ano yung mga nakalagay na force sa joint A? Unang-una, yung RA pataas. So, lagay natin siya. RA, which is equal to 40 kilonewton. Tapos, yung AB. Member AB, no? So, dito mag-a-assume kayo kung anong direction ng force. Sige, kung kay AB, assume ko siya na compression na lang. So, pag compression, yung arrow nung force is towards the joint. So, ito si AB. Pangalanan ko as PAB. Compression yung in-assume natin. And then si AC, yan, sige, tension naman. So, pag tension, yung arrow ng force is away dun sa joint. So, dapat nandito yung arrow. Pangalanan ko siya as PAC. So, dito pala sa PAB, kailangan natin kasi meron siyang inclination. Ano siya? Down to the left. So, kailangan ng slope. Diba? Makukuha natin yung slope from the truss. Ang rise niya is 3. Ito, yung given 3 to. Rise is 3, tapos run is 4. So, yun yung slope ni AB. So, 3 to 4. Yan. So, kukuha natin yung hypotenuse. So, 90 degree to. Diba? Obvious naman, 3, 4, 5. Or by Pythagorean, square root ng 4 square plus 3 square, 5. Tapos, nandito yung theta x niya. Yan. So, summation of, di ba pag method of joint, dalawa lang yung gagamitin natin, equation. Summation of force in x0, summation of force in y0. So, mag-summation of force in y muna tayo is 0, positive if upward. So, ang merong mga y component, ito si RA, pataas siya, so positive. So, 40. Si PAC wala kasi horizontal force to the right. Ito si PAB yan meron. So dahil siya is down to the left, so negative yung y component. Minus, di ba kapag y component, PAB, yung magnitude ng force,
times sine theta x. Kapag yung angle mo is with respect sa x-axis or horizontal axis. So, kailangan natin yung sine theta x from the triangle na to. Bale, opposite 3 over hypotenuse 5. So, 3/5. So, times 3/5. Then, wala na. Equate na natin sa 0. So, pwede nyo na yung i-shift solve. So, 40 minus, ayan, 3/5. So, yung PAB, lagay ko kay alpha x. Alpha equal 0, shift solve equal. So, si PAB is 66.67. Dapat naka-kilonewton siya. Ayan. So, tama yung inassume nating direction kasi positive yung magnitude, di ba? Inassume natin siya na compression. So, tama. Yan. Next. So, para makuha naman natin si PAC, mag-summation of force naman tayo in x equals 0. Positive if to the right. So, si PAC to the right, positive. Yan. Next. Etong RA, wala naman tong horizontal component, pero itong si PAB meron. Ano ba siya? Down to the left. So, negative. So, minus PAB, tapos kapag x component, di ba, cosine times cosine theta x naman yon. Kapag yung theta mo is with respect sa x-axis or horizontal. So, kukuhain natin yung cosine theta x dito ulit sa right triangle, bale adjacent over hypotenuse. So, 4/5. So, PAB times 4/5. And then, equal to 0. And nakuha na natin yung PAB. Pwede na nating i-plug in dito. So, PAC minus PAB, which is 66.67, nakakilonewton siya, 4/5 equal 0. So, shift solve. So, si PAC, lagay ko kay alpha x minus 4/5 times 66.67, alpha equals 0, shift solve. 53.336. So, si PAC is 53.336, again, kilonewton. So, dahil positive yung nakuha nating magnitude, tama, yung inassume natin na siya is tension. Yan. So, meron na tayong PAC. E di makukuha na natin yung stress kay member AC using the formula, stress AC is equal to PAC over cross-sectional area ng AC. So, plug in natin, PAC is 53.336. So, gagawin ko na siyang, dahil kilonewton, times 10 to the third newton. Tapos, divided by cross-sectional area, 900 millimeters square. So, 900 millimeters square. So, gagawin natin siyang Pascal. Kasi 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Iko-convert natin yung millimeter square to meter square. So, 53.336 times 10 cube Newton divided by 900. Diba yung 1 millimeter square is equal siya sa 1 times 10 or 10 na lang to the negative 3 meter. Ito yung 1 millimeter. 10 to the negative 3 meter. Kaso naka-square siya. So, quantity square mo siya. Distribute mo yung exponent, magiging 10 to the negative 3 times 2, 10 to the negative 6. Tapos, meter square. Yan. So, ito na yung Pascal. Newton per meter square. Ito na lang yung i-compute nyo sa calcu. Diba? Or kung gusto nyo, itaas nyo na yung 10 to the negative 6. Yun na yung magiging mega. Magiging mega kasi ito eh. Tapos, input nyo tong
53.36 times 10 cube over 900. Or sige, ito na lang. Input na lang natin direkta to. Tapos para naka-Pascal na yung final unit. 53.336 eng. Ibig sabihin nyo nung eng yung 10 to the third yan ha. Tapos 900 eng to the negative 6. Yan. Tapos yan. 59.26 times 10 to the 6. Ibig sabihin yan yung mega. 59.26 megapascal in tension. Okay. Next. So, may isa pa, si member BD naman. So, kailangan nating makuha yung force kay member BD. Sige, mag-method of section naman tayo dito. Copy ko na lang uli. So, saan tayo magpapas ng cutting plane? Kailangan mahahagip or magi-intersect yung cutting plane dun sa hinahanap nating member. Force na member. 'Di ba sa BD? So, dito ako magka-cut. Try natin dito. Tapos, kapag method of section, tapat, yung ma-expose lang na internal force is at most 3. Tatlo lang. Bawal mahigit sa tatlo. 'Di ba sakto? Pag nag-cut tayo dito, may expose yung force BD, BE, tsaka CE. So, tatlo lang. Okay? Tapos, ang i-consider ko, ito na lang kaliwa. Okay, kaliwa na lang. AA na lang. So, itong mga nasa right, hindi na siya kasama sa analysis. Gawin ko ng dash line. Sabihin, hindi na sila kasama. So, kapag nag-method of section, mag-a-assume din tayo ng direction ng force. Dun sa mga na-expose na force, internal force, so sa BD, sa BE, tsaka sa CE. Bale, puro mga tension na lang. Gawin ka na lang tension. Lahat, ibig sabihin, pag tension, yung arrow is away doon sa joint. So, sa BD, pa ganito. Arrow away sa joint B. Sa BE, pa ganito. Tension. Arrow away sa joint B. Sa CE, pa ganito. Yan. So, ito ang pinapahanap is si P, sabihin ko siyang PBD. Okay, assumed in tension. So, para isang equation na lang tayo, masosolve agad natin si BD, kailangan mag-moment na tayo doon sa point kung saan nag-intersect yung dalawang other unknown members. 'Di ba? Other unknown aside kay PBD is si BE tsaka si CE. O saan sila nag-intersect? 'Di ba dito sa E? So, para makuha agad natin si PBD, isang equation lang, mag-summation of moment tayo about E equals 0. Positive if clockwise. Kasi magpa-pass through yung line of action ni BE tsaka ni CE sa E. Diba? Wala silang moment. So, sige. So, si PBD, ang moment arm niya, dahil horizontal force lang siya, madali lang. Diba? Ang moment arm niya is, eto, 3 meters, di ba? So, times 3. Tapos siya is inassume kong to the right. Bale, magro-rotate siya about E ng pa-clockwise. So, kaya positive. Next, sino pa yung mga force? Ito si
si RA. Yan, kasama si RA tsaka si 30 kN. Nasa left portion sila netong section AA. So si RA, ang moment arm niya, bali siya is 40 kN. So 40 na lang muna. Tapos, times the moment arm na 4 plus 4, 8. Tapos, magro-rotate siya ng pataas kasi siya So, magro-rotate siya ng clockwise about E, kaya positive. Next, ito namang 30 kN. So, 30 times the moment arm, 4. So, dahil pababa naman siya, magro-rotate siya about E ng counterclockwise, kaya minus. So, wala na, diba? So, equate ko na sa 0. So, i-shift solve na lang natin sa calcu. So, si PBD, lagay ko siya kay X. So, bali 3 alpha X plus 40 times 8 minus 30 times 4, alpha equal 0. Shift solve equal negative. So, PBD is approximately negative 66.67 kilonewton siya. Negative. Ibig sabihin lang nun, mali tayo ng assumption sa direction. So, i-retain mo lang yung magnitude na 66.67 kilonewton, pero ang totoo, hindi siya, inassume kasi natin, diba, tension. Hindi siya tension, but compression. Dapat yung arrow netong PBD is paganyan. Paganito. So, ano siya? Compression. So, meron na tayong PBD. Bale, makukuha na natin yung stress kay member BD equal to PBD over area BD. So, PBD is 66.67. So, kilonewton, gagawin ko na siyang times 10 to the third Newton. Divided by cross-sectional area. Fix lang yun, diba? Isa lang, 900 millimeters square. So, over 900 mm square. Or, diba, ginagawa natin siyang times 10 to the negative 6 meters square. Para magiging ano to, mega Pascal. So, pag ito na lang, sige, ito na lang input ko. Automatic Pascal na to. Magme-mega to kasi 10 to the negative 6 siya. So, 66.67, 10 to the third, over 900, 10 to the negative 6. Yan. Eng. Diba? Times 10 to the 6. So, 74.08. Yung times 10 to the 6 mega na yun. Tapos, Newton per meter square Pascal. Siya is in compression. Stress in BD. So, this is the answer.